Hello po sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid. Narito naman tayo ulit sa pagtatalakay sa Biblia. So, isang magandang hapon po sa atin. At ngayon po ay araw ng linggo. So, ang linggo, ang unang araw sa isang linggo. So, kapag unang araw, ibig sabihin yan, panibagong araw ng linggo. Kasi unang araw. Tayo mga tao kasi mahilig tayo sa mga bago, 'di ba? Panibagong araw, mahilig tayo. So, sa mga bagay naman, mahilig tayo sa mga bago, 'di ba? Gusto nating bagong damit, ayaw natin ng luma. Ganoon naman talaga tayo mga tao eh. So, ayaw natin ng mga luma. So, gusto natin ang mga bago. Ngayon, tayong mga tao, papunta na tayo doon. Tayong mga tao naman, paano tayo magiging bago? So, gusto niyo pong malaman? Halika, samahan niyo po ako sa pagbabasa doon sa Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang sa 21. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Okay po? Babasahin po natin. Ganito po ang sinasabi. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na nababatay sa sukatan ng tao. Noong una, ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon hindi na. 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, dito, paano raw tayo napalitan ng bago? Paano tayo nagiging bagong nilalang? So, ang sabi doon, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, wala na ang dati nating pagkatao. Ano ba yung dati nating pagkatao? Yun yung pangit nating pagkatao dati. Yun yung pangit nating mga ugali dati. Noong hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo, noong hindi pa natin, sabihin natin hindi pa tayo naniniwala kay Kristo. So, yun yung dati nating pagkatao. Kasi kung sasabihin natin na yung hindi pa natin kilala kay Kristo, parang kuan naman, kasi kilala naman talaga natin si Kristo. Kaya lang, ayaw lang natin siyang paniwalaan. 'Di ba? So, paano nagiging bago ang tao? Paano tayo nagiging bagong nilalang? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo at sa paniniwala natin kay Kristo. So, doon tayo nagiging bago. Okay. So, doon sa pagiging bagong nilalang kay Kristo, bakit tayo nagiging bagong nilalang? Ang sabi kasi dito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So dito, ang Diyos ang gumagawa. So, ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ni Kristo. So, yun. Ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, naibilang tayo ng Diyos bilang mga kaibigan at hindi na mga kaaway. Kasi si Kristo ang namamagitan sa atin at sa Diyos or sa Panginoong Diyos Ama. So, maliwanag. Ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. So, dito, sa pamamagitan ng mga apostol, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Meaning, na ang mga apostol ay ginamit ng Diyos para makipag-usap siya sa atin. According dito. So,
makipag-usap sa inyo alang-alang kay Kristo. Diba? Kami na nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. So, sila na nakikiusap sa atin alang-alang kay Kristo. So, palaging doon tayo umiikot. Hindi na nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pagkipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, dito, paano tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At si Kristo ang pagitan natin at sa Panginoong Diyos, at ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ni Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ang mga apostol ang ginamit na instrumento upang makakausap natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay? God bless. Gandang hapon. Next video.